Lumabas ka na. Kailangan makaalis ako dito. Kahit anong tago, ramdam kong kaba mo. Huwag kang mag-alala. Dadalian ko lang. Hindi kita pahihirapan. Kaya naman, lumabas ka na. Bago pa ako magalit. Sino naman magpapakita sa'yo? Ganyang galit na galit ka. Gunggong lang ang lalabas, no? Manigas ka dyan. Mga 7 naman. Nasaan na yun? Nawala. Iniwan na ba talaga ako? Akala ko talaga. Oh! Yan ang gusto ko. Yung may challenge. Takbo pa! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit na sino! Halos mapugto ang hininga ko sa pagsigaw habang nananakbo. Sa pag-asang may makakarinig ng mga sigaw ko. Napalingon ako nang marinig ko na parang may kung anong gumuguhit sa hangin mula sa aking likuran. Laking gimbal ko na makita ang mga hibla ng mahahabang puting buhok na may mga kamay na pilit ang may nahagip. Bigla na lang naramdaman kong para akong lumilipad. Tapos unti-unting bumaliktad ang mundo ko. Hilong-hilo ako na tumuhay nang matapos ang pagbulong ko. Nang iligid ko ang aking paningin, isang malaking puno ng barete ang aking nakita. Natapilok pa na ako sa nakausling ugat ng puno. Aray! Nasaan na ako? Hindi ako dapat magtagal dito. Baka abutan ako ng humahabol sa akin. Jamie, Val? Boss ba ni Val yun? dito Jamie, madali ka. Tama ako. Boss nga ni Val yun. Val! Nandito ako, Val! Nasaan ka? Dito sa dulo ng kakahuyan, Jamie. Nandito ako. Nandiyan na ako. Pupuntahan na kita. Ano? Hindi! Ayoko! Hindi ako sasama! Baka wala mo ako! Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Jamie. Bumitaw ko na dyan sa sanga na kinakapitan mo. At hayaan mo matapos na ang habulan natin ito. Hindi ako bibitaw! Hindi! Ako si Jaime. 31 na ako ngayon. Isa akong part-time mananahi na nakatira sa isang subdivision sa Fairview. Nananahi ako ng mga uniforme para sa mga kilalang eskwelahan, mga jersey para sa liga, at kapag may anime conventions, tumatanggap din ako ng tahi para sa cosplay. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ito po ang kwento namin ng aking asawa na si Valentina, o mas kilala sa tawag na Val. Bago ko ipagpatuloy kung ano nangyari sa akin nung abutan ako ng humahabol sa akin, bumalik tayo sa petsang October 18, 2013. Araw ng Biyernes. Huling araw yon ng aming 3-day volunteer work na sponsored ng isang foreign organization na unang rumisponde sa Bohol Quake noong October 15, 2013. Mula Tagbilaran ay bumiyahe kami ng ilang minuto para makituloy sa isang beach house na pag-aari ng kaibigan ng aming dean. Dahil sa mga kabataan pa kami noon, pagod man ay nakuha pa naming mag-bonfire at magkasiyahan ng konti sa may tabing dagat. Hindi pala, sila lang. Dahil busy ako noon sa panonood ng anime series na kinabibilangan ng favorite character ko na si Tokisaki Kurumi. Jamie, tara dito! Nagpaplano kami ng ghost hunting. Ay, mali. Aswang hunting daw pala. Suggestion ni President. Ano? Ayoko nga. Kayo na lang. Di ba kayo nakakaramdam ng pagod? Patang-pata na yung pakiramdam ko eh. Patang-pata daw. Haya, natitig ka na naman sa cellphone mo. Pinapanood mo na naman si Kuyomi, ano? Kurumi kasi. Tokisaki Kurumi. Ay, nako, kahit sino pa yan. Ang laki-laki ng mga mata ng mga yan. Diyos me, Jamie. Magna-19 ka na. Baliw na baliw ka pa din dyan sa cartoons na yan. Anime ang tawag dito. Anime o cartoons, parehas lang na animation yon. Gumagalaw na drawing. Ewan ko sa'yo. Kaya nanlalabo yung mga mata mo eh. Patingin nga nitong salamin mo. Uy, akin na yan. Ay, ang baho naman ng kamay niya. Amoy love spell. Sa nanlalabo kong paningin,
Pilit kong inaninag ang magandang si Val habang sinisipat-sipat niya ang salamin kong singkapal ng mga lente ni Umino na karakter mula sa isang anime series na ang bida ay babaeng utak pandesal at mahilig gumamit ng linyang sa ngalan ng buwan. Ang bilis ng tibok ng puso ko, nagahalo ang kilig at kaba dahil magkalapit kami. Hala, ano na to? Nakakahilo. Akin na kasi yan. Huwag mo isukat, masisira ang mata mo. Hinawakan niya yung salamin ko. Dumaplis ang daliri niya sa may sentido ko. Kinikilig ako. Oh, heto na oh. Special delivery yan ah. Inalagay ko na sa kamay mo. Isuot mo na at huwag ka nang magsungit. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lambot ng kamay niya. Mapupuyat ako nito sa pagsusulat sa diary ko mamaya. Nananahimik ka na dyan. Pumakat ang fingerprint niya sa salamin ko. Huwag kang magpapalata na kinikilig ka, Jamie. Imakatan ng kamay. Punasan mo na lang. Si Papa nga sa laylayin lang ng t-shirt okay na. Ayoko nga eh. Eh di nawala yung bakas ng kamay mo sa eyeglasses ko. Lilipat ko pa yun sa tape para mailagay as souvenir sa diary ko. Pero syempre, hindi ko yun sinabi, Madam Venus. Baka isipin niya creepy ako o kaya stalker. Dahil sa nag-i-inner voice na naman ako ng mga sandaling yon, di ko napansin na nanahimik na naman pala ako. Naramdaman ko na lang na hinawakan ni Val ang kamay ko. Sabay pisil. Kulang na lang, maging kuitis ang mga talampakan ko at tumalsik ako papunta sa kalangitan. Pero hindi ako nagpahalata. Huwag ka nang magalit. Gusto mo ako na lang ang magpupunas gamit ang t-shirt ko? Pwede bang ibigay mo na lang din sa akin yung t-shirt mo pagkatapos mong ipunas sa salamin ko? Hindi na, mamaya na lang. Nasa kwarto yung wipes ko para sa salamin ko eh. Ikaw ang bahala. Grabe pala talagang taas ng grado ng mata mo, no? Akala ko talaga sinusuot mo lang yan para magmukhang matalino o kaya cool. O baka gusto mo lang na magmukhang pogi palalo. Ano? Sinong ogag yung nakakaisip na nakakapogo yung pagsusuot ng correction glasses? Sisikmuraan ko. Yung mga pogi na kagaya mo. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Yung ka na naman sa pagtawag sa akin ng ganyan eh. Kapag ako naniwala, sige ka. Pogi ang tingin niya sa akin. Pwede na yata ako mamatay. Maniwala ka na dahil totoong sinasabi ko. Para sa akin, pasok ka sa bahagdan ko ng gwapo. Matangkad ka. Ang ganda ng mata mo. Nakakaingit nga yung mahaba mong pilik mata oh. Nananaginip ba ako? Baka naman nag-hallucinate lang ako. Pasimple kong kinurot ang sarili ko. Masakit. Hindi ako nananaginip. Naisip ko tuloy na kung instant ang reward kapag nagkakawang gawa ka, baka gawin ko yung life goal ko. Pero sa mga oras na yon, ninanamnam ko na lang muna yung pag-recite niya sa mga panlabas kong katangian. Gusto ko ang hugis ng mukha mo. Ang liit ng panga mo pero lalaking lalaki pa din ang dating mo. Ang tangos ng ilong mo. Maganda din ang hugis ng labi mo. Palagi ka mukhang fresh kahit pawisan. Pero, bakit man lakas-lakas ng inferiority complex mo? Saan ba nanggagaling yan? Hindi ko alam eh. Namalayan ko na lang na ganito ako. Siguro dahil lumaki akong walang magulang. At yung mabait na foster family lang yung nagpalaki sa akin. Jamie, hindi mahalaga ang pinanggalingan ng isang tao. Ang mahalaga ay kung paano ka bilang tao. Kung paano ka bilang ikaw. Pero para sa akin, iba ang lumaki na may aruga at proteksyon ng magulang. Para kami baluti. Para kami kapangyarihan. Sa tingin ko, hindi mo man makapiling ang mga magulang mo, protektado ka pa rin nila. Ginagabayan ka pa din nila kahit sa kabilang buhay. Sinasabi mo ba yan bilang kaibigan ko? O bilang isang albularya in training na marunong kumausap ng espiritu? Pareho. At bilang isang babae na marunong mag-appreciate ng fine specimen ng lalaki. Ganun ba? Salamat ha. Maswerte ako na naging kaibigan kita. Tapos no, napatingala ako. Halos bilog na ang buwan. Ayon sa kalendaryo, kinabukasan pa ang full moon. Pero sa paningin ko, bilog na ang buwan ng gabing yun. Naalala ko tuloy ang kaugalian ng mga Hapon. Ang pagsasabi ng Chukiga kirei desu ne? O sa Tagalog,
Ang ganda ng buwan, di ba? Kalintulad ng pagsasabi ng I love you. Pakiramdam ko kasi noon, sakto yung mood para subukan kong magtapat kay Val. Pero hindi ko na yata kakampi si Universe dahil nung mag-umpisa akong magparamdam, Val, Bakit? ang ganda ng buwan. Hindi ko yata nakikita si Gemma. Dapat yata maging multo muna ako bago ako makapagparamdam eh. Galing mong tumiming mawala, Gemma. Oo nga, parang wala nga siya dito. Kailan mo siya huling nakita? Kailan nga ba? Nakita ko siya kasama si Rick. Naglalakad sila sa may hilera ng nyog malapit sa may dalampasigan. Ha? Imposible yun. Bandang tanghali nung nasa Tagbilaran pa tayo ay nagpaalam na si Rick. May emergency daw sa kanila kaya umuna na ng alis. Nakisabay sa chopper ng mga Singaporean. Ganun ba? Pero parang nakita ko talaga silang dalawa na magkasama eh. Nakita ko pa nga may kausap na gwapong lalaki na parang cosplayer si Gemma. Cosplayer? Oo, maputi-puti na parang madilaw yung mahabang buhok ng lalaki. Ewan. Baka namamalik mata ka lang, huy. Oh, saan ka pupunta? Magtatanong ako sa ibang ex-com. Baka may nakapansin sa kanya. Andyan ka na muna. Mga B, nakita niyo ba si Gemma? pero walang nakakaalam kung nasan si Gemma. Kaya gumawa kami ng 2 grupo at halos 1 oras kaming naganap. Pero hindi namin siya nakita. Nakabalik na ang grupong kinabibilangan ko at ng student council president namin, pero wala pa ang kina Val. Susundan ko na sana sila nang biglang narinig namin ang pagtili ni Val ng pangalan ni Gemma. Gemma! Val, Jamie! Si Gemma! Si Gemma! Wala na si Gemma! tumawag kayo ng tutulong sa atin. Huwag niyo munang galawin. Bilis! Natagpuan si Gemma na hindi na humihinga o kung sa makabagong pananalita ng mga Gen Z, isa na lang siyang kwento. Unalive, ganun. Ako sana tatawag ng tulong pero hindi ako nakagalaw dahil nakayakap ng mahigpit si Val sa akin at panayang hagulgol. Jamie, ang best friend ko! Wala na ang best friend ko! Sino gumawa niyan sa kanya? Bakit si Gemma pa? Ang bait-bait ni Gemma eh! Hindi ko rin alam. Pasensya ka na. Hindi rin kita masasagot. Ang saya-saya pa niya kanina sa band. Sabi niya, nag-propose na daw sa kanya si Rick. Nagpaplano na daw sila para sa future nila eh. Tapos ganito ang nangyari. Gemma! Isinusumpa ko kapag nalaman ko na may foul play na nangyari sa kanya. Tintik lang ang walang gante. Naiintindihan ko ang galit at sakit ng damdamin ni Val. Elementary pa lang best friends na sila ni Gemma. Solid pa din sila hanggang mag-college. Napagbintangan pa silang may romantic relationship. Pero ako mismo ang nakakaalam. Sobrang close lang talaga nila. Hindi na kami nagkaroon pa ng direct interaction ni Val pagkatapos ng trahedya ni Gemma. Nagkikita na lang kami sa student council office. Hi, hello, goodbye na lang. Nagkakausap lang kami kapag tungkol sa council work hanggang sa sumapit ang March 2014, araw ng graduation namin. Baka gusto mong magbakasyon ulit sa probinsya, Jamie. Makapaghayahay ka man lang muna bago ka sumabak sa totoong mundo. Siya nga naman, iho. Huling dayo mo sa lugar namin ay nung second year pa kayo ni Val. Kasama niyo pa noon si Gemma. Mahal. Ay naku, sorry. Nakalimutan ko. Okay lang po. Kung may dapat po tayong kapain, si Val po. Kamusta na po ba siya? Ang laki na po ng pinayat niya. Hindi ba kayo nagkakausap? Magkasama kayo sa student council, hindi ba? Magmula po nung mawala si Gemma, naging iwas na po sa lahat si Val. Ginagampanan naman po niya yung papel niya bilang vice president ng student council. Pero hindi na po siya tulad ng dati. Ganun ba?
Akala ko pa naman makakahingi kami ng tulong sa'yo. Kako baka kung makakausap mo si Val, ay magbago pa ang isipan niya. Bakit po? Ano pong problema kay Val? Mula nung nawala ang kaibigan niya, abay, ginawang dibdiba na ang pag-aaral ng pag-aalbularya. Palaging pumupunta doon sa lola niya. Magiging albularya din daw siya na singtindi nung biran ko. Yung nanay nitong si Tina. Hindi naman sa ayaw namin, pero walang yumayaman sa pag-iespiritual. Isa pa yung hindi natatahimik ang buhay ng mga ganun Alam ko yon dahil nakita ko sa buhay ng nanay namin. Ma, pa, it's not like magmamahadri ako. Nandiyan ka na pala. Pasensya ka na sa mga magulang ko, Jamie. Val, walang problema. Ikaw naman kung makahingi ka ng pasensya, parang hindi naman tayo magkaibigan. Yung huling tao na tinawag akong kaibigan, natagpo ang wala ng buhay sa tabing dagat. Ang tanging sinabi ng tumingin sa kanya ay dehydrated siya. Gusto mo pa din ba akong maging kaibigan? Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Pinisil ko na lang ang kamay niya at marahang inabot ang bouquet na ipinagawa ko. Halong gardenia, azalea at gloxinia yun. Narinig kong napasinghap ang mama niya. Ang tatay naman niya napangiti habang nakatitig sa akin. Pero siya, wala lang. Medyo nalungkot ako dahil mukhang hindi niya na-gets yung message na gusto kong iparating. Napailing na lang ako at inisip ko na may mga susunod pa na pagkakataon para masabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Ay mahal, ang ganda ng bouquet na yun Abay, romantiko pala itong si Salamin, Salamat sa bulaklak. Maganda sila. Ibinagay ko lang sa'yo. May ibibigay din ako sa'yo. Akin ang kamay mo. Ilapit mo sa akin. Handmade bracelet? Ginawa niya ako ng handmade bracelet? Okay lang ba na umasa ako? Na may pag-asa ako sa kanya? Kulay blue pa. Blue means waiting. At saka joyful expectations. Ginawa ko to ng 1 linggo. Natutunan ko sa lola ko na mainam na proteksyon daw ang rosary pea o buto ng saga laban sa mga masasamang espiritu, elemento at maiinit ang mata. Yan ang napapala mo, Shumero. Proteksyon pala sa maligno to. Ay. Salamat, Val. Palagi ko itong isusuot. Ingatan mo ang sarili mo, Jamie, hanggang sa magkita ulit tayo. Lumipas ang 9 na taon. Katulad ng karamihan sa syudad, nakakuha ako ng trabaho bilang call center agent. Bumukod na ako ng tirahan sa foster family ko at namuhay ng solo. Nag-aral ako ng dressmaking dahil naging mas aktibo ako sa pagko-cosplay. Minsan, nagko-cross-dress din ako. Nagkataon naman na sa minsana na yon, noon pa kami nagkita ulit ni Val. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. October 2022 noon. Umattend ako sa isang cosplay event sa isang mall. Nakatrahe de boda, nakawig na itim at may eye patch pa ako noon nang biglang magring ang aking cellphone. Thank you! Ay, sa wakas. Nakainom din ng malamig. Grabe, bigat naman itong wedding gown ni Kurumi. Tapos ang haba pa ng pila ng mga bilihan ng maiinom. Sino naman to? Hello? May I speak with Jamie Fuentes? Ha? Si Val ba to? Parang si Val to speaking. Who's this? Jamie! Ako to si Van! Walang Diyo, ang tagal ka naming hinanap. Oh, bakit? Ano meron? What do you mean anong meron? Hello? Malapit nang 10 taon mula nang graduate tayo. Siyempre, magpaplano tayo mga member ng Alumni Association. Kailangan namin ng sekretary ng Student Council, which is ikaw. Oo, tama ka nga naman. Oo nga naman. Bakit nga niya naman ako hanapin kung di para sa reunion? Nasaan ka ba? Nasa cosplay event. Naghihintay na dumating si Nozomi Sasaki. Siya ang guest ngayong araw at... Hindi. Ang ibig kong sabihin, nasaan ka ba dito sa mall? Nandito ako eh. Sabi ng mga council natin, nagko-cosplay ka daw. Sinundan ka namin. Sino ba tong lalaki na to? Kanina pa nakatitig sa akin. Kilala ko ba to? Parang pamilyar Sabi ko nga sa kanila, kaya naman kitang hanapin. Dude, kung sino ka man, di tayo talo. Naka-crossdress lang ako kaya ako nakasuot ang traje de boda. Yung ba nakikita tong Adam Sapul ko?
May kalembag din ako tulad mo. Hello, Jamie? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Ano ulit sabi mo? Ay! Ay! Pagkakataon ba o tadhana? Yun agad ang pumasok sa isipan ko. Nung magkabunggo kami ni Val, wala na akong pake kung natapunan ng iniinom kong iced coffee ang puting-puting trahe de boda na pinagpuyatan kong tahiin ng ilang gabi. Ang mahalaga ay nakita ko na ulit si Val. Maaba pa rin ang kanyang buhok. Maganda pa rin siya. Muli ko naramdaman yung saya na kay tagal kong hindi naramdaman sa loob ng 9 na taon. Yung saya na tanging nararamdaman ko lang kapag kasama ko si Val. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Val? Si Val pa talaga to? Nagkita na ulit kami. Nako, natapunan pala ang damit mo niyang iniinom mo. Sayang naman kung magmamansya yung tumapon na inumin. Teka, punasan natin. Okay na. Huwag mo nang gawin yan. Kaya kong alisin yan. Tumayo ka na. Sige. Ay, ang bouquet mo. Eto. Salamat. Ha? Gardenias, azaleas, glucinia. Huli ko nakita ang ganitong arrangement ng graduation ko. O bakit? Anong problema? Bakit ganyan ako makatitid? Yung bracelet na suot mo. Jamie? Isang matamis na ngiti ang binigay ko sa kanya nung magtama ang mga mata namin. Ngiting katumbas ng 9 na taon na pangungulila ko sa babaeng pinahahalagahan ko. Parang tumigil ang mundo. Tipong ako at siya lang ang nandun. Tapos bigla na lang nakaramdam ako ng kakaiba. Yung parang may gustong lumahamon sa akin. Bakit papalapit dito yung lalaki na katitig sa akin kanina? Parang kilala ko to eh. Saan ko nga ba siya nakita? Oh, ano nangyari? Nagmamoment kami ni Val eh. Yun ang ano na dapat mong malaman. Kasalukuyang sinisira mo. Sige na, umalis ka na. Love, look who I found. Love? Anong love? Sinong love? Who? Magkakilala ba kayo ng miss na yan? Anong miss? Titigan mo ako mabuti. Makeup lang yan. Come on, dude. Lalaki tayo parehas. Ano ba? Si Jamie. Nahanap ko na siya. Siya na ba yan? Di ba lalaki yung si Jamie na sekretary niyo sa student council? Huwag mo sabihin na member na siya ng federasyon. Nagko-cosplay lang ako. Oh, ano naman ngayon? Si Jamie pa din siya kahit ano pa maging sexual preference niya. Ano? Teka lang, guys. Sorry na, love. Wala akong masamang ibig sabihin. Ang sa akin lang naman, tanda ko na barako din si Jamie nung college. Barako pa rin naman ako. Yun naman pala eh. Huwag mo nang uulitin yung ganun tono ah. Ang mahalaga, nahagip na natin siya para maimbitahan sa kasal natin. Kasal natin. Kasal natin. Kasal natin. Ang anumang bala ko na pagpapaliwanag, nalimutan ko na. Isang bagay lang na nakarehistro sa utak ko. Ikakasal na siya. Doon sa lalaking katabi niya, nakatawagan niya ng love. Namanhid ako. Para kong robot na nag-autopilot at nagpatianod na lang. Nagbalik lang ang kamalayan ko sa paligid nung nakaamoy ako ng parang asupre. Nasa food court na kami noon at niuyug-yug ako ni Val. Ilang sandali kong tinitigan ng matalim yung lalaki at naalala ko na kung sino siya. Jamie, ano na? Kanina ka pa walang kibo ah. Parang di ka masaya na makita ako. Ikaw yung ex-boyfriend ni Gemma, di ba? Si Rick, yung pamangkin ni Dean. Hala ka, Jamie. Okay lang. Matagal na naman yun. Hindi ko nalilimutan si Gemma pero natutunan ko nang tanggapin ang nangyari. Sorry, Rick ha. Medyo natagalan bago ko natandaan kung sino ka. At sa pagbanggit ko sa ex mo. Okay lang pare. Masaya na ako ngayon. Mabait ang tadhana sa akin. Pinagtagpo kami nitong si Val eh. Hindi mo na itatanong, Jamie. Pero nung makagraduate tayo ng college, hindi ko kinaya ang lungkot ng pagkawala ng best friend ko. Kaya ipinadala ko ni na mama at papa sa Australia. Parang pinagtagpo talaga tayo, ano, love? Doon ka din ipinadala ng mga magulang mo sa facility kung saan ako nagpapatherapy. Siguro, ginusto ni Gemma na pagtagpuin tayo. Hindi naman masakit. Di masyado. Ang alin? Anong masakit sa'yo? Yung po... Ibig ko sabihin yung pa ako. Pwede ba magbihis muna ako? Samahan na kita kung ganun. Papunta din ako CR. Sige, love. Lakad na kayo. Galingan mo ang pag-escort sa bridesmaid ko, ha? Bridesmaid? Sinong bridesmaid mo? Ikaw? Sino pa ba? Ha?
Balak na sana kitang kunin bilang escort sa entourage ko. Alam mo na, mahilig ako sa pogi, di ba? E-flex ko sana ang ubod ng pogi kong kaibigan. Ang kaso naman ay, ganyan ka na pala. Kaya bridesmaid ka na lang. Umismid na lang ako at iiling-iling na tumalikod. Nalimutan ko nang may nakabuntot nga pala sa akin. Nung paliko na kami sa sangang daan ng mall, naramdaman kong may pumipisil ng pang-upo ko. Kasabay ng paglingon ko ay ang pag-igpaw ng kamao ko. Umaging yon sa may panga ni Rick. Tulog na sana ako kung hindi ako nakaiwas dun Hindi ka nakakatawa. Pasensya na. Ang tahimik mo Baka lang naman nalilimutan mo na may escort ka. Hindi ko kailangan ng escort. Kung tutusin, hindi ako umayos sa mungkahin mo kanini. Masama ba ang loob mo sa akin, Jamie? Matagal ko nang napansin na may gusto ka kay Val. Sino ako para sumama ang loob? Wala akong hawak sa damdamin ni Val. Kung sino man yung gustuin niya, tatanggapin ko. Kaya wag mo akong bibigyan ng pagkakataon at ng dahilan para agawin siya sa'yo, no? Dahil kapag nangyari yon, di ko na siya pakakawalan pa. Diretso akong naglakad palayo kay Rick. Pagdating ko sa bihisa ng mga cosplayers, kakaunti na lang ang tao. Madilim na din. Habang nagbibihis ako, napaisip ako sa mga binitawan kong salita kay Rick. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganon kabigat, Madam Venus. Siguro dahil naghalo na yung sama ng loob ko sa universe, yung lungkot ko dahil ikakasal na si Val, at ang dilema ko na inakala niyang bading ako. Bobo ka, Jamie. Ano bang uri ng spiritong sumanib sa'yo para magsalita ka ng ganon? Hindi mo pa rin naaayos yung misunderstanding ni Val tungkol sa sexuality mo. Anong gagawin ko? May tao pala. Iingay ko. Sorry, tatahimik na po. Hey, I said sorry, okay? Huwag kang bayulente. Lintik naman, Ano ba problema? Ha? Aswang! Wag! Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung umatake sa akin. Nagahalong puti na manilaw-nilaw ang mahabang buhok nun. Tapos, kulukulubot ang mukha na parang punong kahoy ang kulay ng balat. May naglalakihang pangil at namumulang mga mata. Pointed yung tenga na parang sa paniki. Tapos may nagtutulisan at nagahabaan ng mga kuko. Sa takot ko, yumupyop na lang ako sa sulong ng dressing cubicle mula sa di kalayuan. Jamie! Nasaan ka, Jamie? Jamie! Wag! Huwag ka lumapit! Val, Oh my gosh! Anong nangyari sa'yo? anong ginagawa mo dito? Delikado dito! Umalis ka na! Ano? Teka nga, isuot mo muna tong salamin mo. Ayan, anong problema? Putlang-putla ako. May aswang! Nandito kanina! Sinugod ako! Dito sa mall? Nasaan na? Nakita mo ba kung saan nagpunta? Hindi. Siguro iniisip mo na namamalikmata lang ako, no? O baka cosplayer lang din yung nakagaya ko. Hindi, Jamie. Naniniwala ako sa'yo. Nalimutan mo na ba? Albularya ako. Alam kong nagsasabi ka ng totoo. Bukod sa kinukulagan ako, iba ang amoy ng paligid. Masangsang. Ngayon binanggit mo yan. Parang amoy asupre. Isa pa, naputol itong bracelet na bigay ko sa'yo. Nadali siguro nung sinasalag ko yung aswang. Buti na lang hindi ako nasugatan. Val, bakit bigla mo ako niyakap? Buti na lang ibinigay ko sa'yo yung bracelet na to. Naprotektahan ka. Hindi ko alam ang gagawin ko kung pati ikaw ay mapapahamak. Okay naman ako. Natakot lang. Alam mo naman ako, sobrang matatakotin. Sorry, napaiyak ako. Okay lang. Open game ang balikat ko basta para sa'yo. Ang ibig ko sabihin nalagyan ko ng sipon ng shirt mo. Ha? Biro lang. Ito naman, open game daw ang balikat. Pero nung malamang nasiponan ng shirt, biglang Ibang usapan naman kasi yun eh. Tsaka, bala kong abutan ka ng panyo. Ito na nga nakahanda na Sus, palusot mo. Pero sige, forgiven ka na. Habang inaayos ko yung mga ginamit ko sa cosplay, nakatanggap ng text si Val mula kay Rick. Kunot ang noo ni Val habang nakatingin sa cellphone niya. Pero nang mag-angat siya ng tingin,
Binigyan niya ako ng ngiti na animoy nanalo siya sa loto. Makikitulog na muna ako sa inyo. Okay lang naman siguro sa foster family mo. Susunduin na lang daw tayo ni Rick bukas. Ipadala ko na lang daw sa kanyang address. Val, nakabukod na ako. 7 taon na ako nakabukod ng tirahan sa kanila. Ganun ba? So hindi ka na pala sa Pasig nakatira. Nasa Fairview na ako ngayon. Yun nga lang, kung makikitulog ka sa akin, may problema tayo. Ano? May GF ka na magagalit? Hindi, wala. Nag-iisa lang naman ako doon. Ibig ko sabihin kasi, tayong dalawa lang yung magkasama doon ngayong gabi. Hindi magandang tignan para sa'yo dahil malapit ka nang ikasal, di ba? Ano naman ngayon? Wala namang problema doon. Hindi magagalit si Rick kahit pa malaman niya. After all, ang kasama ko naman ay bridesmaid ko. Minsan talaga may mga pagkakataon sa buhay natin na nagiging gunggong tayo. Kagaya ko. Dapat ay itinama ko na ang misconception ni Val, pero hinayaan ko na lang siya sa mali niyang akala. Napagdesisyonan kong enjoyin na lang ang mga nalalabing sandali na single pa siya, habang unti-unti kong tinuturuan ang sarili ko, natanggapin na lang na hindi talaga siya para sa akin. Pero parang sinusubok naman ako ng panahon, dahil habang nasa sasakyan at bumabiyahe kami pa Fairview, Hindi pa din nagbabagong lugar na to. Isa pa ding malaking parking area na nagbabalat kayo bilang kalsada. Yan ang buhay naming mga nagko-commute. Ikaw din, hindi ka nagbago. Oo na, nahilig pa rin ako sa anime. Yara. Oo, isa na yan. Pero ang ibig kong sabihin, itong ganito. Organize ka. Lahat ng galaw mo, sigurado. Kalkulado ba? Plus points na yung lalo kang pumogi. Yun nga lang bakit ba kasi naging bading ka? Mag-asawa na yung babaeng gusto ko eh. Mas mabuting magbading na lang ako. Grabe ka naman. May ibang babae pa naman dyan. At saka ano yun? Ikakasal pa lang? Nasabi mo na ba sa kanya? Hindi pa nga eh. At wala na akong balak na sabihin pa sa kanya. Mukha namang masaya na siya doon sa gwapong fiancé niya. Malay mo naman, nagkakamali ka. Anong sinabi mo, Val? Maaga ka para sa parada bukas. Parada? Parada ng mga bingi. Ewan ko sa'yo. Pwede ko bang mahingi ang exact address ng bahay mo para ma-text ko na kay Rick? pakiramdam ko may ikinagalit na kung ano si Val. Pagod na din naman ako, malungkot pa dahil sa nalalapit niyang kasal. Pinili kong hindi na kumibo pagkabigay ko ng address ko sa kanya. Hindi na kami nagkibuan pa ni Val hanggang sa makarating kami sa apartment na inuupahan ko. Kuya, keep the change. Pang merienda. Salamat po at inihatid niyo pa rin kami kahit ubod ng traffic. Wow! Sabi mo apartment sa Fairview? Hindi mo naman sinabi na isang subdivision at magandang bayang inuupahan mo. Ang laki siguro ng sweldo mo, no? Hindi naman masyado. Tamang budgeting lang yung ginagawa ko. Tsaka mura lang yung paupa ng may-ari dito sa bahay, no? Ang purpose lang daw nila para hindi maabandona yung bahay. Sige na, mauna ka na pumasok. Salamat. Gentleman ka talaga. Pinanata mo na naman ako eh. Akala ko ba bridesmaid ako? May bridesmaid ba namang... Oh, bakit tulala ka dyan? Jamie, may patay na pusa. Sa'yo ba yun? Saan? Ayun oh, sa may plant shelf. Baka pusa ng kapitbahay. Jamie. Shh! Saglit lang, titignan ko. Huwag sineso ko, please. Huwag mo sineso ko. Neso ko! Kawawa naman ang baby ko! Jamie. Hindi siya nakakalabas ng bahay, Val. Kahit buksan ko yung pinto ng mga bintana, nasa bahay lang siya eh. Neso ko, paano ka ba nakalabas ng bahay? Sino bang gumawa sa'yo nito? Ilang minuto akong nag-iiyak habang yakap ang wasak na katawan ng pusa kong kaliko na si Nezuko. Tahimik lang si Val sa tabi ko at panay ang himas ng aking likod. Nang sa wakas ay tumahan na ako, nagawa ko ng tawagan yung pet cremation services na pag-aari ng kakilala kong cosplayer din. Salamat, Ken. Bahala ka na kineso ko, ha. Tawagan mo na lang ako kapag ready na ang lahat. Okay ka lang? Magiging okay ako. Siguro.
Salamat sa pagdamay mo sa akin kanina. Tara, samahan na kita kung saan ka matutulog. Ilang kwarto ang bahay na to? Tatlo. Bago ka pa magtanong, oo, dito ako nagkukwarto malapit sa may salas. Para mas mabilis ako makapanakbo palabas. Kasi natatakot pa rin ako sa chupacabra, sa multo, at sa lahat ng uri ng nilalang ng dilim. Okay, wala na akong sasabihin. Dito ka muna matutulog sa kwarto ko Doon na ako sa isa pang kwarto. Mas ako tinatago yung mga costumes ko. Bakit hiwalay pa? Pwede namang share na lang tayo. Sabi nga sa gasgas na linyahan, that was the last straw. Kung anong kulay nun, bahala na kayong mag-decide. Basta ako, napuno na ako nung marinig ko na gusto niyang magsalo kami ng kwarto. Hindi ako nakikita bilang lalaki ni Val. At oras na para ipaintindi sa kanya yon. Na hindi lang ako basta poging lalaki na hindi tinatabla ng mga papuri at pahapyaw niyang paghanga sa akin. Val, pwede bang maupo ka muna? Kahit dyan lang sa kama. Huwag ka mag-alala, malinis yan. Tsaka bagong palit yung bedsheets ko. May gusto lang akong linawin sa'yo. Nakaupo na po. Una, gusto ko malaman mo na hindi ako bakla. Crossdresser lang ako. Alam ko, pasensya ka na. Kailangan kong palabasin kay Rick na ganun ka. Naiintindihan ko. Umiiwas ka na magselos yung fiancé mo. Ang mahalaga sa akin, alam mo yung totoo. At saka isa pa, Anong isa pa? mas mabuting kumuha ka na ng ibang bridesmaid mo. Jamie, please. Kailangan kita doon. Hindi naman yun iiba sa pagko-cosplay Iiwasan ko na lang na sabihin kina mama at papa na bakla ka. Para naman hindi masira ang reputasyon mo bilang Adan. Kung tungkol lang doon, wala akong issue. Okay lang. Pero Pero, hindi ko kasi makita na makasal ka sa iba Matagal na kitang... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil iniharang ni Val ang kamay niya sa labi ko. Nagtama ang mga mata namin at hindi niya pinutol ang titigan namin habang nagsasalita siya. Jamie, please. Promise ko, papakinggan ko lahat na gusto mong sabihin at ipapaliwanag ko ang lahat-lahat sa'yo pagkatapos. Sa ngayon, kailangan kita. Please naman ikaw lang ang pwede kong asahan. Pangako yan Pagkatapos ng kasal mo, pakikinggan mo ako. Pangahawakan ko yan Bawal umurong. Pangako, Pexman, cross my heart. Mamatay man ang lalaking pumatay kay Nezuko mo. Paano mo naman nasabi na lalaking pumatay sa pusa ko? Oo nga naman. Albularya ka nga pala. Minana mo pa yung mga gamit ng lola mo. At kaya mong pulsuan yung mga ganung bagay. Sige na. Ako na ang bridesmaid mo. Salamat, Jamie. Pagkatapos ko siyang kausapin, nagkulong na ako sa kwartong taguan ko ng mga cosplay ko. Lampas sa launa na nung magsimula akong maghikab. Unti-unti kong naramdaman na bumibigat na ang talukap ng mga mata ko. Nag-aagaw tulog ako nang biglang may marinig akong parang may pumalo sa salaming bintana ng kwarto ko. Tok na ako. Ano yan? Yung aswang! Aray ko po! Nasaan na yun? Guni-guni ko lang ba yun? Posible. Pero kung totoo nga yung nakita ko, bakit naman ako susundan ng aswang? Nakita ko talaga yung aswang, Madam Venus. Nanilisik ang mga mata. Napabalikwas ako ng bangon at sa takot ko, napaurong ako ng ilang beses. Ang katapusan, nahulog ako sa lapag ng kwarto. At nung patingin ulit ako sa bintana, wala na yung aswang. Dahil sadya akong matatakotin at mahina ang loob, nagpasya akong sa sala na lang matulog. Kaya naman ang sakit ng katawan ko nang nag-umaga. Okay ka lang ba, Jamie? Kanina ka pa nag-iinat Masakit bang katawan mo? Naku, baka trangkaso na yan. Ella, huwag ka magkakasakit. Hindi. Maling tulog lang siguro. Anong oras daw darating yung Prince Charming mo? Actually, ayan na siya. Chevy pala yung dala. Parke pala ang fiancé mo RK? Rich kid. Hintayin mo pagbaba niyan. Kuya Dom, ilagay nyo na sa sasakyan ng mga bagahe nila.
May sariling driver. Tunay na RK, ha? Good morning, love. Kumusta ka? Namiss kita. Okay naman ako, love. Namiss din kita. Love pa kayo dyan. Labintado rin ko kayo, eh. Good morning rin sa inyong dalawa. Magandang umaga sa'yo, Jamie. Salamat sa pag-aalaga mo sa future misis ko, ha? Nahalagaan ko na yan mula pa nung college. Hindi ko na kailangan ng pasasalamat para doon. Kaya naman bagay na bagay talaga ang role mo bilang bridesmaid sa kasal namin. Anong nangyari sa kamay mo, Rick? Pulang-pula. Ito ba? May hinahawakan akong nakaka-allergy na herb sa bahay ni tita. Mainam na paggamot sa ganyan ay bawang o kaya ay dinikdik na dahon ng dayap. Huwag ka na mapagod, love. May ointment naman na akong ginagamit. Gagaling na din yan. Sa tingin ko, si Jamie ang may kailangan ng tulong mo, Val. Panay ang tikim eh. May sore throat yata siya. Wala akong sakit. Tumitikim ako para mapansin nyo. Para naman masabi nyo sa akin kung lalakad na ba tayo o maghihintay pa tayong langgamin muna kayong dalawa. Siyempre, lalakad na tayo. Wala na ba tayong hinihintay? Wala na. Yung boyfriend ni Jamie. Ano ba? Walang ganun si Jamie ngayon. Alam ko. Amoy malinis pa yung kaibigan mo, Val. Binibiro ko lang siya. Kuya Dom, radyohan nyo na yung van. Lalakad na kami. Magkatabi si Val at Rick habang ako naman ay solo. Dahil naaasar ako sa lambingan ng dalawa, may nabuti kong umidlip na lang. Siguro dahil natulog ako ng galit, kaya ako nanaginip ng masama. Hinahagad ako ng aswang na kamukha ni Rick. Bigla na lang humaba ang buhok nun at pinuluputan ako. Kinaladkad ako papalapit dun sa aswang. Nangunyapit ako sa sanga ng puno para hindi ako mahigit. Naputo lang sanga na pinangungunyapitan ko. Ano ba kayong dalawa? Nagulat na tuloy sa inyo si Kuya Dong. Napabusina tuloy na wala sa panahon. Aswang! Nasaan yung aswang? Jamie, nananaginip ka. Walang aswang. Nandito ka sa van. Pauwi tayo sa probinsya namin. Kuya Dom, itabi mo muna ang sasakyan. Palilipasin ko tong hilo ko at kabog ng dibdib ko. Eric, love, bakit? Ang sama ng panaginip ko. Aswang daw ako tapos hinahagad ko si Jamie. Tapos nung nahagip ko siya, ginilitan mo daw ako ng leeg. Ano? Alam mong hindi ko gagawin yun sa'yo. Alam ko naman yun, love. Pero syempre, iba kapag wala kang kontrol. Tapos parang totoong-totoo pa ang dating ng panaginip ko. Naiintindihan ko. Sige, huminto na muna tayo para makasagap din ng hangin sa labas si Jamie. Putlang-putla pa din siya, oh. Huminto kami saglit at nagpahangin. Tapos itinuloy na namin ang aming biyahe. Tumanaw ako sa malayo at inisip ang mga nangyari. Sabihin niyo ng praning ako, Madam Venus. Pero pakiramdam ko, hindi basta nagkataon lang ang mga engkwentro ko dun sa aswang. Parang may something na hindi ko maikonekta. Maging ang napapanaginipan ko ay isang uri na tinatawag na prophetic dream o yung may connection sa katotohanan o pwedeng mangyari sa malapit na hinaharap. Dahil doon, hindi ko na malayan na nakarating na pala kami sa aming pupuntahan. Teka, sa probinsya niyo ang punta natin, di ba? Yes, at nandito na tayo. Pero hindi naman to yung pinunta natin nung second year college tayo, di ba? Umatake na naman yung photographic memory mo, Jamie. Oo, tama ka. Hindi nga ito yung bahay namin. Isa itong private property na ipinahiram ng partner investor ni Rick. Tama ka doon, love. At eto na siya. Rick! Val! At sino tong isang to? Si Winkle? Grabe yung pan na yun. Nagets ko. R.I.P. Van Winkle, di ba? Pero sorry, hindi. This is Jamie. Hello, Jamie. Ako si Dan. Partner ako ni Rick. At kaibigan rin ako nitong si Val. Kinagagala ko po kayo makilala. Ba, hindi lang pala pogi itong si Jamie. Maganda rin ang boses. May tulog ka sa escort na to, Rick. Excuse me, hindi escort si Jamie. Siya ang bridesmaid ko. At umpisa na nga po kami. Okay, Jamie. Bridesmaid ka na. Officially and publicly. Anong kalok
kalokohan niyang narinig ko, Valentina? Si Jamie ang bridesmaid mo. Mano po, ma, pa. Kawaan ka ng Diyos, Val. Nung marinig ko yung sinabi ng papa ni Val, naalala ko yung linyahan ng tatay ni Mulan. Yung please help her. Pare-pareho sila ng tono. Si Val naman pabirong nagmaktol sa papa niya. Kaawaan talaga pa? Hindi po ba dapat pagpalain? Val, anak, itong mga bagay na pinaggagawa mo, nitong mga nagdaang araw, tanging awa na lang ng Diyos ang pwede ko munang maibasbas sa iyo. Pa naman, di po ba pwedeng maging masaya na lang po kayo para sa akin? Masaya naman ako para sa iyo. Basta masaya ka. Masaya ako pa. Masayang masaya. Sana lang ay hindi sa ganitong paraan, anak. Parang minamadali mo ang lahat eh. Pa, kailangan kong magmadali. Hindi na kami bumabata. Nag-aalala po ako na baka mapagod na sa akin ang tadhana. Mayuhan na ako. At sa tanong ninyo, ma, opo, si Jamie nga ang bridesmaid ko. Nasira na ba ng tuluyan ang ulo mo, Valentina? Mabuti pa ay pumasok na muna tayo sa loob. Doon tayo mag-usap. Sumama ka na, Jamie. Pati ikaw, Rick. Saan kami pwedeng mag-usap ng sarili nandan? Wala pang tao sa chapel ngayon, Mang Mar. Pwede kayo doon. Mamaya pa naman darating yung mga decorators natin. Salamat kung ganon, Dan. Ganun nga ang ginawa namin, Madam Venus. Nagpunta kami sa chapel. Habang naglalakad kami papunta doon, ramdam na ramdam ko yung pagpipigil ng galit ng mga magulang ni Val. Kung ako man ang nasa kalagayan nila, magagalit din ako. Bridesmaid na lalaki? Kumusta naman yun, di ba? Salamat, Dan. Pupuntahan kita kapag tapos na kami dito. Bueno, simulan mo na ang pagpapaliwanag, Val. Dahil sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa'yo. Pa, Hindi gagana ang pagpapapi-ayos mo, Iha. Sagrado ang kasal, isang desisyong panghabang buhay. Baka akala mo madali ang annulment sa Pilipinas. Hindi. wala naman po akong balak na i-annul si Rick pa. Okay. Ayoko marinig to. Hindi ko gustong marinig yung mga to. Excuse me po. Baka pwedeng lumabas po muna ako. Kasi usapang pamilya po ito eh. Hindi po dapat nakikisaw sa yung dayong kagaya ko. Isa ka pa, Jamie. Ako? Bakit po? Anong ginawa ko? Iyon na nga, wala kang ginawa. Naturingan kang kaibigan nitong si Val. Ano't hindi mo man lang pigilan ang katarantoduwang ito? Madali ang pagpapakasal. Night wedding. Lalaking bridesmaid. Hindi na niya ginalang ang kasagraduhan ng pag-iisang dibdib. Okay, in my defense, hindi ko alam na gabi pala ang kasal ni Val. Hindi ko rin alam na madalian ang kasal nila. Habang pinoproseso ng utak ko, naanin mo yung computer na naghang dahil kulang sa RAM, yung mga sinabi ng mama ni Val, narinig kong nagsalita si Rick. Ano po, tita, mama, tita pala. Kahit anong itawag mo sa akin. Total naman hindi na kinakapa ng anak namin yan. Ang mga damdamin namin bilang mga magulang niya. Kung ganun po ay, Ma'am Tina, Rick, iho, mama at papa na lang ang itawag mo sa amin. Total naman magiging anak ka na din namin. Sige po, salamat po, papa. Oh, ano ba yung sasabihin mo, Rick? Mama, tungkol po sa lalaking bridesmaid. Oh, kita mo, Val. Kahit yung mapapangasawa mo ay hindi sang-ayon sa pagkuha mo dito kay Jamie. Kalukuhan mo. Ibalik mo na sa dating plano. Si Jamie ang best man nitong si Rick. Medyo may problema po tayo dyan, mama. At bakit? Akala ko ba sang-ayon ka na si Jamie ang best man mo? Ikaw pa nga ang nagmumungkay na imbitahan siya, hindi ba? Sabi mo'y okay lang sa'yo ang dayong best man. Okay naman po talaga sa akin. Yun nga lang po, matapos ko makita ulit tong si Jamie, napagdesisyonan ko na mas okay siyang bridesmaid. Ginagago mo ba kami, Rick? Hindi po. Ang lagi po kasi, si Jamie, hindi siya lalaki. Ano? Ipapaliwanag ko yung naging reaksyon nila.
Noon pa man ay boto na sa akin ang magulang ni Val para maging boyfriend ng anak nila. At kung papala rin ay maging asawa sana. Sa Anime Linggo, mga shipper namin sila. Yun nga lang, wala nang pag-asa pang magsilang ship namin ni Val. Yun ang paniwala ko nun. Kasi nga 'di ba ikakasal na sila. Tapos from best man, naging dayong bridesmaid na ang role ko. Natapos ang usapin tungkol sa kasal, pero hindi ako nakaligtas sa interogasyon ng magulang niya. Hindi ko naiintindihan ito, Tina. Alam ko lalaki itong si Jamie. Ay, ako man marmahal ay naguguluhan. Ma, pa, huwag na po kayong kumontra please. Pangako po, kapag po natapos ang lahat ng ito, babawi ako sa inyo. Lahat ng demands niyo po, pagbibigyan ko. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na, Valentina. Hari naway, huwag mong pagsisihan ng kalokohan mong ito. Mga magulang mo lang kami. Ang tanging magagawa namin ay gabayan ka. Kung hindi mo gustong sumunod, ano pa bang magagawa namin? Salamat po, Papa, Mama. Ay, sus, payakap-yakap pa. O siya, ano pa bang magagawa namin? Rick, huwag mong paiiyakin ang unikaiya namin. Makakaasa po kayo. Love, phone mo yata yung kanina pa nagbabibrate. Tama ka. Akin nga. Message mo kay Dan. Dumating na daw ang list ng flowers na pwedeng magamit. Baka daw pwedeng lumabas tayo, tignan. Nandun daw ang supplier. Sige, tayo na. Jamie, sumama ka sa amin. Iwanan mo na muna sa amin si Jamie. Hindi lang naman ikaw ang kaibigan nito. Maging kami ng papa mo ay kaibigan din niya. Hayaan mo naman na magkamustahan kami. Sige po, kita na lang tayo mamaya, Jamie. Sige. Ngayong tayo na lang nandito. Anong kalokohan ito, Jamie? Magpaliwanag ka ng maayos bago ko mapagdesisyonan na gamitin sa'yo ang kulam na natutunan ko sa nanay ko. Sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Marunong ng Aikido ang papa ni Val, samantalang ang mama naman niya galing sa pamilya ng magagaling na albularya. Ano namang laban ko? Hindi din lingid sa kanila na patay ako sa anak nila. Kaya pinili ko na lang na maging tapat at sabihin ang lahat. Bali, yun po yung buong pangyayari. At ayos lang sa iyo ang lahat ng ito na makakasal ang anak ko sa ibang lalaki. Kung saan po siya masaya. Hindi po kasi ako pinalad na magustuhan niya eh. Gunggong ka naman kasi. Sinabi ko na noon sa'yo na kumilos ka. Puro kaligaw tingin, paramdam. Ayan tuloy, naunahan ka na. Sulutin mo na lang kaya. May 2 linggo pa naman bago ang kasal. Mahal, Tina, masamayang itinuturo mo kay Jamie. Ano bang Pero hindi ako laban sa suhestyon mo. Oh, Kita mo na, kahit si Papa Marmo ay payag sa akin. Hindi ba't dating kasintahan niyon ng namayapang si Gemma? Tapos ngayon ay anak naman namin na matalik na kaibigan ni Gemma ang pakakasalan. mukha naman pong mahal nila yung isa't isa eh. Ano bang mahal? Ilang buwan pa lang silang nagkita, naging sila na. Teka, ilang buwan? Akala ko po ba nagkita silang dalawa sa therapy session sa Australia? Totoo iyon pero last year lang yon. Yang kaibigan mo kasi, biglang nag-breakdown kung kailan na ipamana na sa kanya ng nanay ko ang gamit sa panggagamot. Ipinalunok pa. Bibig sa bibig, yung ganon. Panay na ang iyak niya. Hindi natutulog, kaya inihanap namin na makakatulong sa kanya. Isang araw biglaan na lang siya nagsabi na gusto niyang magpag-grief therapy sa Australia. Pinayagan naman namin. Pag-uwi, ayan na. Nagsabi na magpapakasala daw sila noong Rick. Pakiwari ko'y nagayumang anak namin eh. Parang hindi naman po siguro. Malakas po yung gamit ang lola niya, hindi ba? Imposible naman po na maisaan si Val. Baka naman maaari kami makiusap sa iyo, anak. Jamie, Ano po yun? habang nandito ka at habang hindi pa sila kasal, alamin mo ang totoo para namang papanatag kami ng mama Tina mo. Papa Mar at Mama Tina, yun ang gusto nilang itawag ko sa kanila mula pa nung una akong dumayo sa probinsya nila. Nakakatawa. From prospective na asawa, ngayon dayong bridesmaid na undercover pa nga ang papel ko. Sabi nga ni Preminger, how can I refuse?
Kaya naman kinabukasan, di na muna ako naglalabas ng kwarto. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Abala sa pagre-review ng diary ko at paglilista ng mga napansin kong kakaiba. Feelingerong Sherlock Holmes lang, ganun. Ilang buwan pa lang sila nagkakakilala. Biglang ikakasal na. Hindi na naniniwala si Val sa instant relationship eh. Hindi rin siya yung tipo na basta makangailangan ng therapist. Matibay yung isipan nun eh. Bakit niya gugustuhin yung lalaking hindi na nagpakita? Kahit man lang sa lamay ni Gemma. Ano pa nga? Ayun, si Rick ang nagsuggest na imbitahan ako. Pero bakit? Di naman kami close nun eh. Oh, pinaglalakad ng ganitong oras. 3:15 pa lang ah. Parang ang bibigat naman yata ng mga yabag nun. Parang sa may bintana ako nang gagaling yung ingay ah. Pamilyar sa akin yung tunog na yun. Di nga, huwag mo sabihin na sinundan ako ng aswang na yun dito. Masamang kutob ko. Yun ang nararamdaman ko, Madam Venus. Pagkarinig ko ng parang hinihiwang salamin, naalala ko yung nangyari nung isang gabi. Kumakabog ang dibdib na nilapitan ko yung bintana na natatakloban ng kurtina. Totoong matatakutin ako. Pero hindi pwedeng habang buhay na lang akong takot, di ba? Timbagang hinawi ko ang kurtina at bumulaga sa akin ang aswang na ayaw akong tigilan. Sa halip na takot, galit ang naramdaman ko. Lord ka din! Hindi ako takot sa'yo! Sige, suntukin mo! Basagin mo! Pumasok ka na dito para magkaalaman na tayo! Banas na ako sa'yo eh! Ano ba kailangan mo sa akin? Sino ka ba ha? Jamie? May kasama ka ba dyan? Sinong inaaway mo? Napalingon ako dahil sa boses ni Val. At nung ibinalik ko ang tingin ko sa bintana, wala na yung aswang. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 4 na pala. Nakakarinig na rin ako ng pagtilaok ng manok sa di kalayuan. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko pinagbuksan ng pinto si Val. Okay ka lang ba? Parang galit na galit ka. Val, may aswang na bumubuntot sa akin. Kakikita ko lang sa kanya ngayon dito sa may bintana ko. Ganun ba? At para sa kaalaman mo, yung aswang na sumugod sa akin sa bisa ng cosplayer sa mall at sa bahay ko, yun din yung aswang na nakita ko. Ang hindi ko maintindihan, bakit ako sinusundan nun? Tara, lumabas tayo. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Tinignan ni Val ang lugar kung saan ko nakita ang aswang. Nagpausok siya doon at may nilagay na mga pangontra. Sabi niya, hindi na makakalapit yung aswang. Pumanatag ang loob ko dahil alam ko na magaling siyang albularya. Pero hindi ko pa rin alam kung sino yung aswang. Bakit niya ako sinusundan? At yung misteryo sa biglaang pagpapakasal ni Val. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Iginawa kita nito. Ano to? Langis? Di ba sinusundan ka nung aswang? Oo, tama ka dun. At wala ako kahit anong ideya kung sino yun. O kung bakit ako ang trip na sundan nun. Habang hindi pa natin alam ang sagot sa mga yan, makakatulong sa iyo ang langis na yan. Kukulo yan sa oras na may aswang sa paligid. Maaari mo din niyang gamitin na pansaboy kung sakaling atakihin ka ng aswang. Salamat. Dahil buo ang tiwala ko sa galing ni Val, agad kong ibinulsa yung bote ng langis na binigay niya. Saka dumating si Rick. Val, dumating ng coordinator. Hinihintay ka na din ng mga pinsan mo. Oo, sige, babalik na ako. Sinusundo ko lang si Val. Miss ka na daw nila. Mukhang kahit mga pinsan ko, tinabla na ng charm mo. Ikaw naman, huwag ka na magselos. Kinakaibigan ko lang naman ang mga kamag-anak mo. Tayo na. Hinihintay na nila tayo sa chapel. Jamie, tayo na. Ha? Kailangan bang kasama ako? Oo naman. Bridesmaid ka namin. Dapat nandun ka. Oo nga naman. Sige na, ito na ang bridesmaid nyo. Tara. Pagdating namin sa chapel, nandoon na ang lahat ng abay at mga escort. May misa pala. Magkakatabi kaming tatlo ni na Val at Rick. Nasa likod namin ang mama at papa ni Val. Rick, panay ng tatat mo dyan. Hindi pa ba matatapos ang lintik na may isang yan, Val? Bakit may misa? Wala naman sa schedule yan, ha?
Bakit ka nagagalit? Ayaw mo ba ng blessings para sa kasal natin? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na kung ganun ang dating ng sinabi ko. Kung ako lang kahit 1,000 miss at basbas pa, malagod kong tatanggapin. Oh, bakit ka ganyan? Naiinis lang ako dahil kanina pa tumatawag yung isang realtor. Hindi ko masagot. Alam mo namang para sa future natin to, kaya ako nagsisipag, di ba? Hoy, ano ba kayo? Tama na yung usapan na yan. Itungo nyo ang mga ulo nyo at magbabasbas na ang pare. Pasensya na, lalabas na muna ako. Doon ako nagsimulang magtaka kay Rick. May mas mahalaga pa ba sa kasal mo sa taong mahal mo? Ano pa bang magiging dahilan ng agarang pagpapakasal kung di ang nag-uumapoy na pagmamahal sa pagitan ng dalawang tao, di ba? Di naman pwedeng buntis na si Val dahil narinig ko sa usapan nilang magpipinsan na wala pang nangyayari sa kanila. Basbas yon para sa nalalapit nilang kasal. Pero ayun siya parang hinahabol ng demonyo na umalis ng simbahan. Kung kailan basbas na. Hindi ko tuloy naiwasang hindi magsalita kay Val habang naghahapunan. Jamie, kanina pa nakakunot yung noo mo. Baka panikulubot ka na sa araw ng kasal namin ha. Ayoko ng pangit na bridesmaid. Val, nasa na naman si Rick? Kanina, dali-daling umalis sa simbahan. Kung kailan patapos na yung misa. Ngayon naman, wala sa hapunan. Nasa kwarto siya nagpapahinga. Masakit nga daw ang ulo At saka kasi ayaw niya ng pagkain. Kung bakit ba naman kasi mabawang ang mga inihain nila. Nagbigay na nga ako ng notes sa menu. Magre-reklamo talaga ako bukas kay Dan. Hindi kaya masyado mo namang binibaby ang pakakasalan mo. Kawawa ka kapag nasanay yan. Sa totoo lang, Jamie, baka nga magsawa na sa akin yun Mukhang napapabayaan ko na siya. Sana magpasensya pa siya sa akin ng konti. Ilang araw na lang at tapos na to. Ewan ko sa'yo. Siya nga pala, yung request ko sa'yo na mula sa mga tinahimong costume ang kukuha ng wedding gown ko. Posible ba? Oo. Kaya nga kita pinapili ng gusto mong style doon sa mga nakasabit na gown sa bahay ko, di ba? Talaga? Dinala mo talaga yung nagustuhan ko? Thank you. Pero okay lang ba talaga na yun ang isuot mo? Anime-inspired yun Bumagi naman sa akin nung isinukat ko, di ba? At saka ang ganda kasi. Sabi mo, simple adjustments lang. Opo, amahalan. At tapos na po ang pag-ayos ko. Pwede mo nang isukat anytime. Kapag gusto mo nang itry, pumunta ka lang sa kwarto ko para maayos natin kung may dapat kang i-adjust. Ay, hindi. Ayoko. Ang ibig ko sabihin, hindi mo naman kailangan magsukat mismo sa harap ko. Ibig ko sabihin, kapag suot mo na, saka ko ayusin. Hindi. Isasama ko si Mama, tapos siya na lang maglalagay ng mga tanda kung sakaling may dapat ka pang i-adjust. Okay. Talagang reserve na para kay Rick yung view Kahit ang pagsusukat na lang ng gown, bawal ko pang makita. Ay, akala ko naman dahil bridesmaid ako, pag-isa ko siya makikita sa wedding gown. Dahil tampururot ako, pinabuti kong magmukmok sa kwarto ko habang nakatanaw sa bintana at nakatitig sa kawalan. Nagfe-feeling main character na inapin ang mundo. Bigla kong nakita si Rick na may kasamang babae, papunta sa kakahuyan, kaya nagdesisyon ako na sundan siya. Asa na ba yung kulokoy na yun? Bubugbugin ko siya kapag talaga napatunayan ko ng bababae pa siya. Kayong kakasal na sila ni Val. Ano yun? Mga ungol ba yun? Parang nasa malapit lang Aswang! Paglingon ko, nasa kanin ko na pala yung aswang. Nakalapit yun ang di ko namamalayan. Gamit ang buong bigat ko, itinulak ko ang aswang gamit ang braso ko. Habang nananakbo ako papalayo, naalala ko yung napanaginipan ko sa van. Kasunod nun ay ang pagkatapilo ko sa nakausling ugat at ang pagtalsik ko. Nagpagulong-gulong ako hanggang sa tumama ako sa kung anong matigas na bagay. Sa nanlalabo kong paningin, iniisip kong yun na ang aking katapusan bago ako tuluyang nawalan ng malay. Ayan na, nagkakamalay na siya. Jamie? Jamie, naririnig mo ba ako? Ako to, si Van. Ay ko, anong nangyari? Nasaan ako? Nandito ka sa receiving area ng hacienda. Natagpuan ka ni Joy at ng boyfriend niya na walang malay sa kakahuyan. Nadapa ka yata. Joy? Yung pinsan ko na nagtatrabaho sa bangko. Oo. Mukhang ayos naman na siya.
Mabuti at hindi napuruhan ang mukha mo. Basag nga lang ang salamin mo, Jamie. Paano ka niyan? Okay lang po. May dala po akong isa pang pares para sigurado kung sakaling may mga ganitong aksidente. Nakakakita ka ba? Kaya mo bang maglakad pabalik sa kwarto mo? Kaya ko naman mga pa eh. Nak, Val, ang mabuti pa ay samahan mo na si Jamie. Baka mapaano pa yan. Sige pa, ako na pong bahala sa kanya. Dalhin mo na din itong first aid kit. Gamutin mo yung ibang sugat niya na hindi namin nahagip ng papa mo. Yun na nga, sinamahan ako ni Val sa kwarto ko. Ginamot niya ang ibang sugat ko. Naswerteng kayang itago ng gown sa oras na mag-cross-dress na ako bilang bridesmaid sa kasal nila Val at Rick. Pagkaalala ko sa nalalapit nilang kasal, bigla akong pinigilan si Val na paalis na ng mga sandaling yun. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na kami nitong first aid kit. Okay ka na, Jamie. Iwan na kita para makapagpahinga ka na din. Val, teka. Huwag ka muna umalis. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Sa tingin ko, aswang si Rick. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Huwag ka sana ma-offend ha. Pero ang dami ko na kasing napapansin kakaiba dyan sa Rick na yan eh. OMG, napansin mo na din? Napansin na din kaya ni na mama at papa? Siguro hindi pa. Wala pa naman silang sinasabi sa'yo, hindi ba? Buti na lang. Teka, alam mo? Alam mong aswang yung fiancé mo? Oo, matagal na. I mean, nung magkakilala kami sa therapy, aminado siyang aswang siya pagdating sa mga babae, lalo na yung mga taken. Ano? Challenge para sa kanya mga babaeng mailap at trophy niya kapag naagaw niya at naging sila. Pero, pakakasalan mo pa rin siya? Ano bang nangyayari sa'yo? Jamie, alam ko mahirap itong unawain, pero nagbago na siya. Ang sabi niya, binago na siya ni Gemma. Naniniwala ako doon. Val, ano ba? Anong silbi ng pinamana ng lola mo sa'yo kung magiging ungas kang kagaya niyan? Gumising ka ha? Ang dami lalaki dyan oh! Sorry, Jamie. Unawain mo naman sana ako. Minsan talaga kapag nagmamahal tayo, kaya para sa kaibigan o para sa taong pinahalagan natin, may nagagawa tayong mga bagay na malayo sa normal na lohika. Ay, Isang malakas at mahabang buntong hininga lang ang naibigay kong sagot. Bulsay ako sa sinabi niya eh. Ang ibig kong sabihin, mapapapunta ba ako sa sitwasyong isa akong bridesmaid kung di dahil sa pagmamahal ko sa kanya? Tinapik-tapik ko ang balikat niya at pinisil ang kamay niya. Nang walang mali siya, ni hindi din ako kinilig. Doon ko napatunayan na kapag pala aburido ka, nalilimutan mo ang kilig. Nalulunod yun sa pag-aalala. Pero hindi ako basta nag-alala sa kanya dahil kinabukasan, kinausap ko ang mga parents niya. Jamie, ang aga mo yatang nagising. Kamusta lang ang pakiramdam mo? O wala bang masakit sa'yo? good morning po Papa Mar. Mabuti po at inabutan ko po kayo dito sa lanay. Si Mama Tina po ba gising na rin? Abat tama pala ako sa hula ko na si Jamie ang naririnig ko. Tama din ba ako na hinahanap mo ko? Kayo pong dalawa ni Papa Mar ang gusto ko pong makausap. Bakit iyo? Anong problema? Yung tungkol po sana sa pakisuhin niyo sa akin, inaasikaso ko na. Pero may gusto lang po sana akong malaman. Anong gusto mong malaman? Gaano po kalakas ang gamit ang nanay ni Mama Tina na ipinamana kay Val? Malakas. Sapat para matakot ako sa biyanan ko ng sobra. Mar, puro ka kalokohan. Hindi ko masyadong alam, Jamie. Kasi hindi ko tinanggap ang alok ng nanay ko na ipasa sa akin ang gamit niya. Ganun po ba? Pero baka makatulong sa'yo ang libro ng nanay ko na ibinigay niya sa akin. Teka, kukunin ko lang. Pinadala ni Mama Tina yung libro kahit saan? Libro ang tawag niya doon, pero maliit at manipis lang naman yon. Kasing laki lang ng palad. Dinadala niya lagi yon dahil pinapakain niya ng dasal. Kaya pala. Swerte ka, talagang gusto ka ng Mama Tina mo. Hindi niya basta-basta ipinapakita yon sa kung kani-kanino. Oh, eto oh. Pakisaoli na lang sa akin kapag tapos mo ng basahin. Salamat po. Maghapon kong binasa yung libro.
Madami akong nakuhang mahalagang impormasyon, lalo na ang tungkol sa mga palatandaan ng pagiging aswang at pagiging engkanto. Maging tungkol sa mga gamit. Napaisip tuloy ako. Minana ni Val ang malakas na gamit ng lola niya at sa pagkakakilala ko sa kanya, isa siyang albularya na alam ang ginagawa niya. Kaya imposibleng nagagayuma siya. At kung tama nga ako na aswang si Rick, imposibleng hindi niya yun nararamdaman. May mali sa nangyayari. Nagdesisyon akong obserbahan na muna si Rick at subukang alamin kung aswang talaga siya. Mama Tina, ito na po yung libro nyo. Salamat po at tapos ko nang basahin. Nakatulong ba sa'yo ang libro, Jamie? Sa tingin ko naman po, opo. Mabuti kung ganon. Teka, bakit po kayo nagluluto? Namiss ko lang ang pagluluto. Kaya sabi ko doon sa mga kusinero, ako na muna. Ganun po ba? Mukhang mapaparami po yung kain naming lahat ngayon. Masarap po kayo magluto eh. Bulero kang bata ka. Abay, saan mo dadalhin niyang tambo? Itatayo ko lang po doon sa dining hall. Ayon dun sa libro na nabasa ko, isang palatandaan na may aswang o may kasamang elemento sa isang lugar ay kapag tumumba ang tambong itinayo sa hawakan nito. Kaya itinayo ko ang tambo sa ganong paraan sa dining hall at tiningnan kung ano mangyayari kapag pumasok si Rick doon. At ang nangyari, natumba yun. Nakakagulat naman yung tambo na yan. Sino bang naglagay niyan dito sa dining hall? Baka may nakalimot lang na nagwalis. Kain na tayo. Okay, 1 point. 1 point para saan? Alam nga namang sabihin ko sa kanya na nagbibilang ako ng palatandaan na aswang ang fiancé niya. Kaya ang sinagot ko sa kanya ay, 1 point para kay Rick. Dahil nandito siya para sa hapunan. E di hindi ka nag-iisa, di ba? Patawarin mo na ako, bridesmaid. Bumabawi naman ako, di ba? Oo naman. Kita ko nga eh. Bakit ganyan ka makatingin? Huwag mong sabihin na balak mo kung sulutin kay Val, ha? Ha? Hindi. Napansin ko lang na wala ka palang philtrum. Philtrum? Yung kanal sa pagitan ng ilong at sa itaas ng labi ng tao. Baka iba lang talaga ang jeans ko. Baka nga. Pasensya ka na kung naging conscious ka dahil sa pagtitig ko. Okay lang. Basta ikaw. nakakaalibadbad yung lambing sa boses ni Rick. Paniwalang paniwala ang loko na bakla ako, trip ko siya. Ang di niya alam, inaalam ko lang kung aswang siya. Tinitingnan ko kung baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Hindi naman. Na-check ko na din yung kanal sa itaas ng labi niya. Isa na lang hindi ko pa nagagawa. Kaya nagboluntaryo akong tumulong sa pagliligpit at sinadyang mahulog ang isang kutsara. Anong ginagawa mo, Jamie? Pinapulot ko yung kutsarang nahulog. Ganon? Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo eh. Nakatuwad ka kasi at parang may sinisipat-sipat ka sa pagitan ng mga binti mo. Hindi, wala. Napatagal lang yung pagkakatungo ko. Ano naman sisipatin ko? Sa bagay, tama ka dun. Pagkatapos kong tumulong sa pagliligpit, dumiretso na ako sa kwarto ko at inilista ang naging resulta ng obserbasyon ko. Dahil sa wala naman ako nakuhang solidong pruweba na isang aswang nga si Rick, napagpasyahan kong ipagpalagay na praning lang ako at naghahanap lang ng dahilan para masabi kong di sila bagay ni Val. Plano ko na kinabukasan na sabihin sa magulang ni Val na okay lang manugangin si Rick. Pero kinaumagahan, binulaga kaming lahat ng isang masamang balita. Good morning po, Mama Tina. Ano pong meron? Bakit po naipon yung tao dito sa receiving area? Nako, Jamie, may nakitang katawan ng babae doon sa may kakahuyan. Nagpunta dito yung mga nakatagpo doon sa bangkay para itanong kung kilala ba natin yung babae. Aalis na sila. Nag-iwan na lang ng tarheta para kung sakali daw na may makita tayo o may maisip, itawag na lang. Ay, ano bang nangyari? Parang tulad ng kay Gemma noon. Tuyot na tuyot ang katawan. Naku po. Naalala ko yung gabing nakita ko si Rick na papunta sa kakahuyan. Tapos ngayon may nakuhang bangkay. Kinutuban na ako. Kaya nung hapon na yon, habang nagfi-fitting ang mga abay, pumunta ako sa kwarto ko at hinagip ang langis na bigay ni Val. Asan na ba yung isang yun? Hahanap rin kita.
Ba't kumukulo to? Kapag may aswang sa paligid, kukulo yan. Oo nga pala. Sinabi ni Val sa akin ang ibigay niya tong langis. Ibig sabihin, may aswang dito ngayon? Ay, naman, bitawan ko pa. Buti na lang di nabasag. Dahil sa kaba, nabitawan ko ang bote ng langis. Tumungo ako para pulutin yun nang biglang makarinig ako ng mga yabag mula sa di kalayuan sa kwarto ko. Saktong daan naman ni Rick, ay aksidente akong napatingin sa pagitan ng mga hita ko. Nanlambot ako sa aking nakita. Naghalo ang takot at realisasyon. Diyos ko po, sabi na may mali sa lalaking yun eh. Aswang si Rick. Kaya pala, bakit ba hindi ko agad naisip yun? Nagsimula ang lahat nung nag-crossdress ako bilang si Kurumi. Tapos sabi nila, siya ang nagbungkahi na imbitahan ako. Pero bakit ako? Anong kasalanan ko? Ay! Grabe ang putla mo, para kang ibinabot sa suka. Rick, Ano yun, Jamie? May gusto ka bang sabihin sa akin? bakit ako? Inaano ba kita? Bakit hindi ikaw? Inano mo nga ba ako? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Huwag kang maingay. Baka bakain kita nang wala sa panahon. Ay, O bibitawan na kita, ha? Huwag kang mag-iingay. Diring-diri ako nang dilaan niya ang pisngi ko. Kaya naman, nung alisin niya ang kamay niya sa pagkakataklob sa bibig ko at pakawalan niya ako sa pagkakagit-git niya sa akin, inundayan ko siya ng suntok. Pero hangin na lang ang inabutan ko. Mabilis siyang nawala. Binala kong kausapin ang sarilinan si Val. Yun nga lang, para namang nananadya ang pagkakataon dahil hindi ako makakuha ng tiyempo na masolo siya. Sumabay pa ang rehearsal ng bandang 9:00 na ng gabi natapos. sige po. Ipakita niyo po sa amin yung sample bukas. Talaga palang may alam ka sa pagde-decorate, ano? Nakatulong po na expose ako sa mga cosplay events eh. Magaganda mag-ayos ng lugar ang mga coordinators nun eh. Jamie, talaga bang ayos ka lang sa kalokohang ito ni Val? Talaga bang paninindigan mo ang pagsusot ng gown bilang bridesmaid? Yun po yung request niya eh. Bakit ba hindi na lang ikaw ang mamanugangin namin? Daig mo pa ang asawa kung pagbigyan mo ang mga hiling niyang si Val. Hindi na humalaga yun. Kung sa masaya at ligtas si Val, dun po ako. Jamie, may hindi ka ba sinasabi sa amin? May problema ba? Gusto mo, pag-usapan natin. Kay Val ko po muna gustong sabihin. Kung sakaling hindi po magiging maayos, hingin ko po yung tulong niyo. Bakit hindi pa ngayon? Nauunawaan ko. Kung sakaling kailangan niyo kami, nandito lang naman ako. Salamat po. Si Val po ba? Nasaan po? Nauna na kasama ng mga abay. May itatanong daw sa motive and hairdresser na kinuha ni Rick. Kailangan daw ang mga babae para malaman kung paano ang ayos ng mga buhok. Ang mabuti pa, sumubay ka na sa amin pabalik, Jamie. Tapos na si Val sa pakikipag-usap nila doon sa hairdresser. Sige po. Ha? Ano yun? Ilan ang mga sponsors? Teka, tanungin ko lang ang asawa ko. Ano yun, Tina? Hindi pa tayo makakabalik. May gusto daw linawin itong coordinator para nagkamali yata sa bilang ng sponsor. Jamie, paano? Ayos ka lang bang mag-isa? Opo, okay lang po ako. Pero hindi pala ako okay. Dahil sa gabing yun ako aatakihin ng aswang na panay lang ang paramdam sa akin. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Di umalis na ako ng chapel. Malakas ang loob ko dahil malapit lang naman ang pagitan ng mismong hasyenda at ng chapel. Isa pa, dala ko ang langis na bigay ni Val sa akin. Medyo malapit na ako sa hasyenda nung maramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Nangingilabot ang bato ko at parang nanlaki ang ulo ko. Ay naman, inanawala yung kilabot na to. Pusang ina naman. Masiguro aswang yun, di ba? Ano yun? Parang may umuungol. Hindi ako takot sa'yo. Kaya tigilan mo na yung katarantaduan mo. Napanay pananakot. Ano, Rick? Harapin mo ako! Pero hindi ko sinabing padadaliin ko ang trabaho mo. Sige, habol! Pagkasigaw ko ng ganon, ay nanakbo ako ng paese-ese sa pagitan ng mga puno. Kung totoo man ang panaginip ko na humahaba ang buhok ng aswang,
Mahihirapan siyang mahagip ako sa pagitan ng mga puno. Pero mali ako. Dahil matapos akong makaliko ng ilang ulit, naramdaman kong may bumubuhol sa binti ko at inihataw ako sa puno. Aray! Hindi! Kinakalagkad ako! Kailangan makaligtas ako dito! Kailangan masabi ko kay Val! Hindi pa ako pwedeng mamatay! Talagang hindi ka na makapaghintay na mapatay ako, no? Pwes, hindi ako mamamatay nang hindi man lang kita nasasaktan kahit konti! Etong sa'yo! Nang naman yung wedding gift ko sa'yo, inayo pa ka! Panay ang kulo ng parating tinamaan doon sa aswang. Pero sa halip na matakot, mukhang lalo lang yung nagalit. Sunod-sunod na mga kalmot at sampiga ang natanggap ko. Sugat ang loob ng bibig ko. Naglasang metal ang laway ko. Naramdaman kong pumulupot ang buhok ng aswang sa leeg ko. Tutuluyan na talaga ako ng siraulo pero Am lumarat laum. Kung paanong inapakan ng Birheng Maria ng kanyang paang serpente, galon din ang parusang ipinapataw ko sa iyo, aswang. Ngayon na, Christina, iwas-iwas mo na yung siit ng kawayan. Layuan mo ang lalaking yan! Alis! Papa Mar, Mama Tina. Ah, Jamie! Diyos ko po! Anong nangyari sa'yo? Uminahon ka lang, Tina. Ang dami niyang sugat! Mar, ano gagawin natin? Ang mabuti pa, dalhin na muna natin siya pabalik. Dapat magamot tong mga sugat niya. Alam ni Val ang gagawin sa mga ganito. Huwag ka na muna magsalita, Jamie. Kami lang bahala sa'yo. Ipikit mo na lang muna ang mga mata mo. Ligtas ka na. laking swerte ko talaga na nailigtas ako ng mga magulang ni Val. Kundi baka naging laman siya na lang ako nung aswang. Nawalan ako ng malay habang nakaangkla ako sa likod ng papa ni Val. Nung magbalik ang malay ko, ang sakit-sakit ng katawan ko. Para kung si Kuwabaran na nabugbog ni Rando. Ganon palang pakiramdam ng mabugbog ng walang habas. Nung maglinaw ang paningin ko, si Val agad ang nakita ko. Tigmak ng luha ang mukha niya. Val? Salamat naman at nagkamali ka na, Jamie. Ano ang nangyari? Bakit ka ba kasi lumakad na mag-isa? Miscalculation. Miscalculation ka dyan. Muntik ka nang mamatay. Buhay pa naman ako eh. Nakatulong yung langis na binigay mo. Tsaka, nailigtas rin ako ng mga magulang mo. Diyos ko naman, Jamie. Kung may nangyaring masama sa'yo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mag-ingat ka naman kasi. Huwag mo lang isipin yun. Samahan ka na. Mamaya niyan, isipin ko na mas mahal mo pa ako kaysa kay Rick eh. Sulutin kita. Sige ka. Mukhang ayos ng pakiramdam mo, bata. Nakakapagbiro ka na. Salamat po sa inyo, Papa Mar. Utang ko po ang buhay ko sa inyo. Wala yun. Para ka na naming anak, Jamie. Sayang nga lang at ibang lalaki ang pakakasalan nitong anak namin. Pa naman? Val, siya na ba talaga? Hindi ba pwedeng iba na lang? 3 araw na lang at tapos na ito. Unawain niyo na lang po sana ako. Ma, Pa, Jamie. Ano pa nga ba? Unawain. Yun nga ang ginawa namin. Kahit pa parang pakiramdam namin ay lumulunok kami ng barbed wires. Pero may napansin kaming pagbabago kay Val. Naging para siyang batang nagre-rebelde kay Rick. Ganito po. Oh, aluin mo na mabuti. Sunod din ba ako mo? Heto na nga. Nasusunog pa rin eh. Hinaan mo ang apoy ng kalan, anak. Ako, kawawa ang mapapangasawa nito. Good morning. What's for breakfast? Ano yan? Good morning, Rick. Nagboluntaryo ako magluto ng agahan. Kita ko nga. Pero ano yan? Ang baho. Nagigisa ka ba? Egg fried rice at tapa. Nagpaturo ko kay Jamie. Alam mong hindi ko kayang kumain ng kahit anong may bawang o sibuyas. Nananadya ka ba? Ay, sorry love. Nalimutan ko. Huwag ka na magalit. Saglit lang. Ipagsasaing kita ng bago at ipag-steam kita ng chicken breast. Forget it. Nawalan na ako ng gana para sa breakfast.
Galit na si Rick. Okay ka lang ba? Pabayaan mo na yun. Tara, kain na tayo ni na mama at papa. Kanina pa nakapag-umagahan ng mga abay. Baka mamaya dumating na ang coordinator. Nakakahiya kung hindi pa ako ready. Psst, Jamie, parinig ka. May itatanong kami. Bakit po? Anyari, bakit ganyan yan? Dinaig pang isdang tabang. Hindi ko po alam eh. Bigla na nga lang po nagpaturong magluto eh. Naririnig ko kayo. Kaysa nagbubulungan kayo dyan, dumulog na kayo. Pero hindi lang yun ang ginawa ni Val na ikinagalit ni Rick. Dahil pagdating ng tanghali, narinig na naman naming tumaas ang boses niya. Sa pagkakataong yun, issue naman ang pabango. Nasa receiving area kami ng hasyenda nang marinig namin na nagtatalo sila. Ha? Sa wakas, ilang araw na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Sinabi mo pa. Jamie, ikaw, kamusta ka? Kaya mo pa bang mag-bridesmaid? Ang laki niyang pasa sa may panga mo. Kaya naman pong itago ng concealer yung pasa eh. Yung ibang sugat ko naman po, swerteng hindi malalim. Magsusuot na lang po ako ng mga lace gloves. Hindi talaga ako makapaniwala na kaya mong magbukang babae. Abay, akala ko may babae ka lang dinala sa silid mo nung isang araw. Ang ganda mo nga kapag nagbabae ka, ano? Ano yun? Gulat naman yun. Ano pa bang gusto mo? Nagsorry na ako ah. Gusto ko lang naman makasigurado na hindi mo na uulitin. Akin na yung bote, tatapon ko. Ayoko. Pabango ko na yun since college. Bakit ba pati yun pinakikialaman mo? Ano bang pinagkakaganyan mo? Pabango lang yun. Alam mo, kanina pa kita napapansin eh. Alam mong ayaw ko ng bawang, nagsinangag ka. Ayaw ko ng amoy ng citrus o anumang mabulaklak na pabango. Bigla ka namang gumamit ng ganun. So, ano gusto mo ngayon? Ayaw mo nang ituloy ang kasal na to? Ganun ba? Pauwi na natin ang lahat ng mga abay, pati sponsors. Tawagan na natin ang partner mo si Dan. Oo, sige. Maghiwalay na kayo. Tina, mahal, masama yan. Pero hindi ko sila pipigilan kung matuloy ang hiwalayan. Val, love, huwag ka na magalit. Ikaw eh. Sorry na, pero please lang. Oo na. Hindi ko na uulitin. Sorry. Nako, nagkabati pa. Pero pagdating ng gabi, kumirit pa ng isa si Val. Sa pagkakataong yon, mga halaman naman ang tinira niya. Nasa garden kami noon nagpapahangin nang makita namin na paruot pa rito si Val sa veranda ng kwarto niya. Nagtataka kami ng magulang niya na pinapanood lang siya. At nang matapos siya sa kanyang ginagawa, Ayan na siya. Wow, grabe. Napagod ako. Ano bang ginagawa mo, Valentina? Gabi na. Panay pa ang pagdadala mo ng paso ng halaman sa beranda mo. Experiment. Na? Malalaman natin bukas. Bukas ay bisperas na ng kasal mo, Valentina. Hindi ko po malilimutan, ma. May tanong po ako. Ano yun? Alam ko po na Valentina yung buong pangalan ni Val. At sabi po niya, galing yun sa pinagsamang pangalan nyo. Di ba po dapat Martina dahil Mar at Tina? Hindi. Valentina dahil Val and Tina. Di po ba Marcelo kayo? Tapos Justina si Mama Tina? Valdemar at Cristina, mga pangalan namin. Naging marampalayaw nitong si Valdemar nung lumaki na si Valentina at ginustong gamitin ng palayaw na Val. Kaya pala. Biktima ka rin pala ng pinagalang pangalan ng mga magulang mo, Val. Biktima. Ganun ba? Kung pagtututuldokin ko kaya itong mga sugat mo. Ay, wag naman po. pero hindi nakakatawa ang kinalabasan ng experiment ni Val sa mga halaman. Dahil kinabukasan, nakita naming basag lahat ng paso at luray-luray ang mga halaman. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga halamang inilagay niya doon ay puro pangontra sa masamang elemento. Tahimik na winalis yun ni Val at nakakapagtaka na sa halip na magalit o malungkot, nakita ko pa siyang nakangiti. Yung parang may nakuha siyang sagot na ang tagal na niyang hinihintay, ganun. Pagdating ng hapon, ako naman ang nakakuha ng sagot at hindi ko yun nagustuhan. Ganto kasi,
Natapos ko na yung pag-a-adjust ng gown niya at ipinasya ko na ihatid yun sa kwarto niya. Val, nandito na yung wedding gown mo. Ha? Jamie, Anong ginagawa mo rin sa may veranda ng kwarto mo? Bakit ka nakadipa habang nakaluhod? nagpapakain lang ako ng gamit. Dala mo na pala ang gown ko. Tapos mo na agad ang adjustment. Huwag mong ibahin ang usapan, Val. Hindi ka sinasabi sa amin, no? Wala. Bakit mo naman naisip yan? Hindi mo ako maloloko, Val. Maliin lang mo ang iba, pero hindi ako. Minamasdan na kita. Mula pa noong unang araw na makita kita sa university natin. Sa tingin mo ba, hindi ko maaalata kung may tinatago ka? Teka lang, Jamie. Hindi, may mali eh. Malakas ang gamit ng lola mo. At magaling ka ng albularya bago ka pa sinubukan ng lola mo. Imposibleng hindi mo alam na aswang si Rick. Oh, bakit mo sinara ang pinto? Okay, Jamie, please. Pakinggan mo ko. Bukas na ang kasal. Ilang taon ko tong pinagplanuhan. Parang awa mo na. Isang araw pa, please. Tapos magpapaliwanag ako. Hanggang kailan mo ba kami paglalaroan ng mga magulang mo? Jamie, bukas pagkatapos ng kasal, mag-usap tayo. Ang tanging maibibigay ko lang sa'yo ngayon ay oo, tama ka. Siya nga ang aswang. Matagal ko nang alam. Ano? Nalaman ko yun nung makagraduate tayo ng college. Pasensya ka na. Ito lang muna ang masasabi ko. Hindi ko na alam. Parang hindi na kita kilala. Val, Ako pa din naman to, Jamie. Sige naman no, please. okay. Sige, alis na ako. Diyan ka na. Teka. May isa pa. Ano yun? Bukas, sa araw ng kasal, huwag kang hihiwalay sa tabi ko. Ano man ang mangyari, mangako ka. Bakit? Ano bang meron? Mangako ka, Jamie. Okay, cross my heart. May 1,000 needles poke my eyes. Masaya ka na? Salamat, Jamie. At sa wakas, dumating ang gabi ng kasal ni Val at Rick. Ang magical ng venue. Inayusan ang bakuran ng hasyenda. Parang isang diwata ang ikakasal sa ganda ng arko at mga bulaklak sa paligid. Para kaming kambal ni Val. Oo, naka-crossdress ako at ang magandang mukha ni Val ang inspirasyon sa makeup ko para sa gabing yon. Anak ka naman ng tinapa, Jamie. Tinalbugan mo ang mga abay na babae ah. Ganun po ba? Nasa tamang application lang po ng makeup yan. Huwag ka lang magsalita. Abay, makakabingwit ka ng lalaki dito. Nakaka-insecure ka, Jamie. Ikaw na kayang magpakasal. Buisit, feeling ko ang tsaka ko tuloy. Paano kung papangit, Val? Ikaw tong pinagkopyahan ko nitong makeup ko. Ganon? Ang ganda ko pala, no? Oh, sino sa inyo ang bride ko? Nakakalito ha? Ako si Jamie. Eto si Val. Yung mas maliit ng... Ibig ko sabihin, yung nambaboxing. Umayos ka, ha? Hindi ako maliit. Sa wakas, Val. Oo, Rick. Sa wakas. Bago lumapat ang kamay ni Val sa nakalahad na palad ni Rick, biglang nawala ng ilaw. Naging ubod dilim ang paligid. Bigla na lang ay naramdaman ko umaangat ang aking paa sa lupa. At may bumuhat sa akin na animoy sako ako ng bigas. Namalayan ko na lang na itinatakbo na ako ng kung sino man. At ang papalayang sigaw ni Val ng pangalan ko. Anak ng tokwa, ako pala talaga target ng ungas na aswang. Nagpumiglas ako para makawala sa may buhat sa akin. Nagtagumpay lang ako nung nasa may kakahuyan na kami. Pakawalan mo sabi ako eh! Aray ko! Pangilang beses na ako nasasaktan gawa mo. Hinayupa ka. Kung naging masunurin ka na lang kasi at tahimik kang nagpapatay sa akin, hindi tayo aabot sa ganito. Ano ako, Gunggong? Naano ba kita? Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Nabakla ka nung makita mo ako naka-crossdress, no? Hindi tayo talo. Intindihin mo to. May itlog din ako. Gets mo? Kung bakit ba naman kasi kailangan mo pa akong makita na kasama si Gemma nung gabing yon sa Bohol. At talagang sinabi mo pa kay Valentina, mamatay ka na lang, pwede? Lumapit ka dito at hayaan mong patayin kita. Nek-nek mo! Ulol! Masakit man sa akin ay pinilis ko ang laylayan ng gown na pinaghirapan kong tahiin.
Iniisip ko na lang, sa kung sakaling mabuhay ako, makakapanahi pa ako ng mas magandang costume. Takbo, talon, gulong, dapa. Paulit-ulit ko yung ginawa para lang hindi ako mahagip ng aswang na humahabol sa akin. Pero hindi uubra ang puro takbo lang. Di nagtagal, nahagip ako ng aswang. Pinuluputan ako ng buhok noon at iniangat sa ere. Parang gusto kong panawan ng ulirat habang papalapit yung aswang sa akin. Sa lahat ng biktima ko, ikaw ang pahirap. Nanamnamin ko ang pagkain sa'yo. Eh, bakit ka nakakapagsalita? Hindi nakakapagsalita ang mga aswang. Ibahin mo ako. Hindi akong tipikal mong aswang. Gunggong na tao. Pare-pareho lang kayo mga aswang. Mga hagong salaman. Talaga ba? Kung ganon, masasabi mo pa ba yan kung gagawin ko to? Ano? Ang ulo ko! Anong pakiramdam na nasa loob ako ng ulo mo? Na pwede kong makita ang lahat-lahat ng itinago mong sikreto. Umalis ka sa loob ng ulo ko. Huwag mong basahin ang isipan ko. Alis! Ano ito? Kung makikita ko pa si Vad. At ibang plasto. Matagal mo na siyang... Sinong nandyan? Ako. At pwede ba, huwag ka nakikialam sa mga ulo ng tao. Ikaw? Paano? Hindi lang ikaw ang may ulterior motive dito, Antonio. Enrique Alberto Fernando Andrew Francis Rick. Na naman? Sa mga pangalang pinagbabanggit ni Val, mukhang nabahala si Rick. Dahil lumuwag ang pagkakagapos ng mga buko ng aswang sa akin. Kaya naman sa hindi ko mabilang na pagkakataon, naranasan ko na namang humalik sa mabatong lapag. Sino ka ba? Isang albularya na nangako sa lola ko na tatapusin ko ang labang hindi niya natapos. Ano? Si Almira, kaibigan ni Matilda. Isang babaeng ikakasal na pero inakit mo pa. Natagpuan siyang palutang-lutang sa tabing dagat. Tuyot at wala ng buhay. Ang babaeng yun. Hindi ko natatandaan ang mga babae. Pare-parehas lang naman sila kung maligid. Ganon? Ang tanging sibilang ng babae ay ang malayan ng ilang tiyan. At si Gemma, o kaya si Cassandra. Natatandaan mo pa ba siya? Masyado ka nang nagsasaya dalakit nun. Oras na para tapusin ka. Principio TV! Luhod! Anong ginagawa mo sa akin, babae ka? Pinato yung bulaklak ng gardenias, azaleas at katas ng kalamansi. Hindi halata kung inihalo sa tiyan na gawa sa pinakuloang buto ng langka. Hindi ba? Isang bagay na paborito ng mga engkanto. Kahit ang isinumpang kagaya mo. Papatay kita, babae. Huwag dudusahan mo na. Tandaan mo yan. Bawi ka na lang kung sakaling mabibigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay muli. Isang maling galaw mula kay Val ang lapitan niya ang aswang. Dahil mula sa pagkakaparalisa ay nakagalaw ang mga buhok nito. Ang tanging nagawa ko ay isigaw ang pangalan ni Val bago siya sakalin ng mga yon at hilahin palapit sa aswang. Val, sa likod mo! Papatayin kita. Ang imperatrasuhin ko laman mo, babae. Kayo ng lalaki na pinagpapahalagaan mo. Delikado si Val. Bigla na lang mawala ang anumang takot na meron ako para sa mga kakaibang nilalang. Pinulot ko ang punyal na nabitawan niya at nanakbo kong sinugod ng saksak ng aswang na nakatuon ng pansin kay Val. Mahaledi ko, TV! Ang sumpa mo'y naganap na! Asare! Magkayakap naming pinanood ni Val ang pagkaabo ng aswang. Siguro may ilang minuto kaming ganun. Naghiwalay lang kami nang marinig namin ang pagtilaok ng manok sa di kalayuan. Naramdaman ko hinalikan ni Val ang likod ng kamay ko. Para sa aking paghingi ng tawad sa malagim na sinapit ni Neso ko, hindi kita gustong malungkot. Sorry. Okay lang. Uy, ano yun? Bigla ka nangarig sa pisngi. Pasasalamat ko para sa pag-unawa
at paghihintay mo sa akin. Tuntog ba ang ulo mo? Kalma. Kumalma lang kayo. Ayoko sanang makaabala. Pero hindi na ito makapaghihintay pa. Don Enrico, ang aswang na pumatay sa anak niyo si Cassandra ay napuksa na. Oo, maraming salamat sa iyo, Val. Sa tingin ko masayang nakatingin din sa atin ang iyong lola na si Martina. Hindi talaga siya nagkamali na sa iyo ipamana ang gamit niya. Sa tingin ko po ay masaya na din si Gemma kung saan man siya naroroon. Gwapo yung binata mo. Swerte ka at naghintay. Huwag mo nang pakakawalan. Bihira ang mga ganyan. Kung hindi po kayo dumating, sisiluin ko na eh. O siya. Alis na ang matandang nangaabala. Huwag ka nang mag-alala. Bahala na si Dan sa mga bisita mo. Kami na ang bahalang mag-ayos ng lahat-lahat. Nasaan na nga ba tayo? Nasa gitna ng kakawian. Hindi yun. Gunggong ka talaga. Ang namang sasabihin ko ay naputol na. Lumipad sa kawalan. Dahil biglang nangunyapit sa bato ko si Val at binigyan ako ng makapugtong hininga na halik. Nung magkahiwalay ang aming mga labi, natawa ako sa sinabi niya. Lagot ka. May gayumang halik ng mga albularya. Hindi na kailangan ng gayuma, Val. Nagayuma mo na ako nung unang araw pa lang na makita kita sa campus grounds. At wala akong balak pa na maghanap ng pangontra para doon. Pagkatapos noon, ipiniliwanag niya sa akin ang lahat. Pinlano nila ni Don Enrico ang lahat. After ng graduation namin ng college, nagbalik si Val sa Bohol. Aksidente silang nagkita. Nalaman niya ang dating kasintahan ni Cassandra na anak ni Don Enrico, si Rick, na ang pangalang gamit ay Francis. Natagpo ang patay si Cassandra sa bisperas ng kasal ng dalawa. At nagtulungan kayo ni Don Enrico para mahagip si Rick. Nakita niyang isang picture na magkakasama tayo. Tapos nabalitaan niya ang tungkol kay Gemma. Grabe, haba na pala ng pamamayagpag ng aswang, no? Hinahabol na siya ni Lola noon pa. Kahit ang best friend ni Lola ay nabiktima din niya. Si Don Enrico naman ay naghanap na makakatulong sa kanya dahil walang naniniwala sa claims niya na biktima ng aswang ang anak niya. At ngayon, tapos na siya. Oo, wala nang engkantong si Azare na isinumpa ng kanyang mga kalahi dahil salbahe. Naging dalakit nun siya dahil sa sumpang yon. Pero sa halip na magbait, lalo lang siyang nagwalang hiya. Nagpaalam na si Gemma. Salamat daw. Mabuti naman kung ganun. Anong tinititigan mo dyan? Yung buwan. Ang ganda ng buwan, di ba? Sus, naihirit mo pa talaga yan ano? Siguro mas magigets mo to. Ang alin? Mahal kita. Nambibigla ka naman eh. Naikasal kami sa wakas, sabi nga ng mga biyanan ko. Isang simpleng kasal na ginanap namin sa Tagaytay noong October 2023. Sa kasalukuyan, isa pa man din akong call center agent. Part-time mananahi. Si Mrs. naman ay editor ng isang sikat na magazine. Wala pa kaming anak. Baka sa future pa, o baka hindi na. Busy pa kami na i-baby ang isa't isa. Kung ako ang tatanungin, marami akong aral na natutunan sa karanasan namin yun. Maging matapang, maging matatag, matutong maghintay. Pero ang pinakatumatak sa akin ay hindi aral, kundi ang katotohanan ng buhay. Kapag nagmamahal tayo, maging para sa kaibigan man yun o para sa taong pinapahalagahan natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Samahan mo ng paghiganti. Wala nang pwedeng makapagsabi kung anong kaungasan pa makararating ang mga kayang gawin ng isang tao. Hindi ako sang-ayon sa ginawa ni Val dahil delikado. Madaming tao din ang naabala. Pero kung sakali man na isa sa inyong mga tagapakinig ang malalagay sa ganong sitwasyon, dalangin ko na sana, hindi nyo na kailangan pang ipagsapalaran ang inyong kaligtasan. Dito ko na tinatapos ang aking sulat, Madam Venus. Nagmamahal, Jaime.